Ipinanganak noong huling bahagi ng dekada 40 sa bayan ng Bustos, Bulacan, si retired Police Romeo Maganto ay lumaki sa isang pamilyang pinalaki ng mahigpit na disiplina at takot sa Diyos. Mula sa murang edad, ipinakita na niya ang pagiging matapang at makatarungan. Ang kanyang pagkabata sa probinsya ay humubog ng kanyang prinsipyo sa buhay, ang paglilingkod sa kapwa at pagtatanggol sa naaapi. Noong dekada 70, nagtapos siya sa Philippine College of Criminology, isang institusyong kilala sa pagpapanday ng mga mahuhusay na alagad ng batas. Hindi nagtagal, pumasok siya sa hanay ng kapulisan. At dito nagsimula ang isang makulay, puno ng aksyon at minsan ay kontrobersyal na karera. Unang naglingkod si Maganto bilang pulis sa kanyang bayan sa Bustos. Ngunit ang kanyang pangalan ay higit na nakilala nang malipat siya sa Manila Police Department, na kalaunan ay naging Western Police District o WPD. Isa sa mga pinakamapanganib na kabanata ng karera ni General Romeo Maganto ay ang kanyang laban kontra sa Sparrow Unit ng New People's Army, NPA, sa Comneno, Onpitomi. Isang kilabot na armadong grupo na kilala sa mga biglaang pag-atake, pamamaril sa lansangan at pagpaslang sa mga sundalo't pulis sa harap mismo ng publiko. Noong dekada 80 hanggang 90, kinatatakutan ng buong bansa ang Sparrow Unit. Sila ay hindi basta mga rebelde. Sila'y sanay sa urban warfare. Mabilis dumating, mabilis umatake at kasing bilis ding naglalaho. Isa sa kanilang kinikilalang leader ay si Archie, nakilala sa kanyang matinding tapang at marahas na pamamaraan. Ang tropa ni Maganto sa Western Police District ang naging pangunahing hadlang sa kanilang mga operasyon sa Kalakhang, Maynila. Hindi mabilang ang beses na nagsagawa ng raid at operasyon si Maganto laban sa mga kuta ng Sparrow Unit. Sa bawat matagumpay na pagsalakay, mas lalong nagngangalit pa. Palagi silang handang rumisponde kapag may balitang pag-atake ng NPA. Sa bawat engkwentro, nasa unahan siya hindi lamang bilang tagapag-utos kundi bilang isang mandirigmang nakikipagbarilan kasama ang kanyang mga tauhan. Ang ganitong estilo ng pamumuno ang nagpatibay ng loob ng kanyang mga kasama at nagdulot ng respeto mula sa mga sibilyan. Hindi lamang laban sa baril at bala ang kinaharap ni Maganto. Kailangan din niyang labanan ang takot at panghihina ng loob ng mga tao. Madalas siyang makitang nakikipag-usap sa mga magsasaka at residente, pinapaliwanag na hindi sila papababayaan ng gobyerno. Ang ganitong uri ng personal na pakikisalamuha ang nagbigay sa kanya ng imaheng hindi lang isang pulis o opisyal ng estado, kundi isang tunay na tagapagtanggol ng mamamayan. Sa kabila ng lahat ng panganib, pinatunayan ni General Romeo Maganto na ang laban sa Sparrow Unit at NPA
ay hindi lamang usapin ng armas kundi ng tapang, liderato at malasakit sa kapwa Pilipino. Ang bansag na Tigre ng Ilocos ay hindi lamang simbolo ng kanyang pagiging mabangis sa labanan, kundi ng kanyang di matitinag na paninindigan na ipagtanggol ang katahimikan at kalayaan ng sambayanan. Hindi lamang mga kalaban ng Estado ang kanyang sinupil. Kilala rin siya bilang isang pulis na walang pinipili. Kahit sariling pamilya ay hindi niya sasantuhin sa ngalan ng batas. Isang malaking halimbawa nito ay nang kanyang arestuhin ang sariling kapatid matapos itong masangkot sa kriminal na gawain. Bukod dito, naging matunog din ang kanyang pag-aresto sa ilang mga dating sundalo at Marcos loyalists na sangkot sa serye ng kudeta laban kay Pangulong Corazon Aquino, kabilang sina John Sultan, Eric Reyes at Roberto Martinez. Isa sa mga pinakatumatak na operasyon sa karera ni General Romeo Maganto ay ang pagdakip kay Rolito Go, isang kilalang kriminal na pugante noong dekada 90. Si Go ay nahatulan dahil sa pamamaril at pagpatay kay Eldon Maguan, isang estudyante ng De La Salle University, sa isang insidente ng road rage noong dekada 90. Ang krimen ay nagdulot ng matinding galit at pagkabahala sa publiko at ginawang simbolo si Go ng kawalan ng disiplina at karahasan sa lansangan. Bagamat nahatulan siya, nakatakas siya mula sa kulungan sa parehong taon at mula noon ay naging isa sa pinaghahanap na tao sa bansa. Sa loob ng ilang taon, paulit-ulit na nadidiskubre ang mga tangkang pagtakas at pagtatago ni Go, subalit nakakailusibo siya sa kamay ng batas. Dito pumasok ang papel ni Maganto. Noong kalagitnaan ng dekada 90, bilang mataas na opisyal ng pulisya, pinangunahan niya ang isang operasyon na naging matagumpay sa muling pagdakip kay Gompono. Sa husay ng intelihensya at taktikang ginamit ni Maganto at ng kanyang mga tauhan, walang nasaktan sa operasyon at ligtas nilang nadala ang pugante. Gayunpaman, imbes na maging purong tagumpay ang operasyon, nadungisan ito ng isang kontrobersyang politikal. Sa halip na dalhin si Go sa kanyang mga nakatataas sa Philippine National Police at Department of the Interior and Local Government or DILG para sa formal na proseso, agad niya itong dinala kay Vice Presidente Joseph Estrada na noon ay kilala ring malapit sa masa at may sariling imahen bilang tagapagpatupad ng hustisya. Gayunpaman, nanatiling matatag si Maganto. Bagamat nabawasan ang kanyang posisyon, hindi nito binura ang kanyang pangalan bilang isa sa mga pinakamahuhusay na pulis ng kanyang henerasyon. Ang insidente ng pag-aresto kay Rolito Go ay nagsilbing paalala na sa mundo ng serbisyo publiko, ang mga bayani ay maaari ring maging kontrobersyal at ang bawat hakbang, even ang pinakamatagumpay, ay maaring hatulan hindi lamang ng batas kundi ng politika. Noong kalagitnaan ng dekada 90 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Fidel Amupapito Ramos, hinirang siyang traffic czar ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Sa panahong ito, isinulong niya ang isang napakalaking pagbabago sa daloy ng trapiko sa Kamaynilaan, ang Color Coding Scheme. Noong ika-18 ng Hunyo, 2018, pumanaw si General Maganto sa edad na 70 dahil sa multiple organ failure. Ang kanyang labi ay unang ibinurol sa kanyang tahanan sa Bustos, Bulacan bago inilipat sa St. Peter Memorial Chapel sa Cubao, Quezon City. Sa kanyang pagpanaw, iniwan niya ang isang pamana ng katapangan, disiplina at matibay na paninindigan.